Bago natin puntahan ito pong interview kay General Nicolas Torre III, ipinapaalam ko lamang po sa inyo na sa aking obserbasyon, mukhang lalong yumayabang ito pong si Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi kasi po ito natanggal bilang SP ngayong araw po na ito, naging maugong ang bali-balita na siya po'y papalitan o makukudita sa araw po na ito, pero wala pong kudita na nangyari sa Senado kanina. At kaya ko po sinasabing mistulang yumayabang ito pong si Alan Cayetano, ito po kasi yung kanyang naging pahayag kanina. Sabi niya, during my watch, di nyo natibag ang Senado. Ang pinapatamaan niya rito, syempre, ang National Bureau of Investigation. Kaya sa balita pong ito ng One News, sabi po dito, National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag rejected claims that the NBI is attempting to bring down the Senate amid its involvement in the May 13 shooting incident at the GSIS complex. Matibag stressed that the NBI's role is strictly law enforcement and fact-finding, not targeting any institution or individual. Ayon po sa kanya, may balak ba tayong tibagin ng Senado? Wala naman. That's an institution enshrined in the Constitution. We respect it. Ayon pa kay Director Melvin Matibag, gusto ba naming tibagin yung Senado? Gusto lang namin ipatupad yung batas. Tsaka, it's not about Senator Alan Peter Cayetano. It's about the Senate and the judicial system. Sa dalawa pong ito, mga tol, kanino po kayo kumakampi? Kindly comment naman dyan sa chat area kung sino po ang pinapanigan nyo dito po sa ating pinag-uusapang dalawang individual. Pero kung ako po tatanungin ninyo, alam nyo na ang bias ko. Pabor para kay Director Melvin Matibag at against dito kay Alan Peter Cayetano na demonyo sa paningin ni Top 1. No? At kaugnay po ng sinasabing kudita dyan po sa Senado, natanong po ang ating Pangulong Bongbong Marcos kanina sa isang ambush interview dyan po sa City of Mandaluyong. Ano po ang naging tugon ng ating Pangulo? Napaka lalim o napaka makahulugan. Ano kaya ang ibig niyang sabihin po dito? Sabi niya kasi, just need to wait and see. Sa puntong ito, parang magantay lamang tayo. Ano? Parang ganun ang gustong sabihin ng ating Pangulo. Hindi na po siya nag-elaborate pa kung ano ang ibig sabihin niya diyan po sa just need to wait and see. No? Pero syempre, bago natin puntahan yung interview kay General Nicolas Torre, salamat sa pagtugon mga tol. Shoutout sa inyong lahat ha. Maraming naniniwala talaga kay Director Melvin Matibag. Alam ninyo, ito pong si Alan Peter Cayetano. Ang naniniwala na lamang po dito, mga Duterte supporters, hindi pa lahat. Marami ding mga DDS na ayaw din sa kanya. No? Lalo na yun nasa faction ng dating speaker na si Lord Alan Velasco. Kasi kung matatandaan po ninyo, walang isang salita itong si Alan Peter Cayetano Nung ito po'y nakipag-term sharing bilang speaker sa House of Representatives, nauna siya. Tapos nung dapat na siyang palitan dahil tapos na yung term sharing nila, ayaw niya na pong bitawan ang speakership to the extent na kanya po itong pinakandado at pinapatayan ng wifi. Pero eventually, naging speaker si Lord Alan Velasco dahil namagitan na noon ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya natin sinasabing wala pong isang salita, ito pong si Alan Peter Cayetano. No, mahirap po itong pagkatiwalaan sa totoo lamang. In fact, nalalaman din nga po natin ngayon na ganyan ang sitwasyon kasi mukhang nilinlang niya rin mismo si Bato de la Rosa. Kung matatandaan po ninyo na interview si Bato de la Rosa nitong si Jessica Soho, di ba? At inamin doon ni Bato de la Rosa na ang tanging dahilan kung bakit siya lumabas ay para sa paparating na impeachment trial nitong si Sara Duterte at kinakailangan nilang makabuo ng 13, no? Para magkaroon ng change of leadership.
And inamin niya na kung alam niya lamang na mayroong pong warrant of arrest laban sa kanya, eh hindi siya magpapakita. Eh sino ba ang kausap niya? Eh di ba si Alan Peter Cayetano lamang ayon kay Bato de la Rosa. Kaya malamang sa malamang nilinlang siya nito, no? Sinabi ni ni Cayetano na wala ka sigurong marahil, ito sinabi ni Alan Cayetano, wala kang warrant of arrest, huwag kang maniwala doon. Kaya siya nagpakita. Eh, unfortunately, dahil po sa marahil walang kautusan mula sa ating Pangulong Bongbong Marcos o hindi talaga nakapaghanda ng buo, ito pong NBI, sumablay yung kanila pong pagseserve ng warrant of arrest dito po kay Bato de la Rosa. Kasi mga tol, saan ka naman nakakita na ang aarestuhin mo dating Chief PNP, ngayon senador, ang daming mga supporter, tapos magpapadala ka ng aaresto, 2 tao, babae pa, NBI agent, babae pa. Paano makaka-aresto yon? Umasa ang NBI director po natin na si Attorney Melvin Matibag sa gentlemanship nitong si Bato de la Rosa. Kaso nga, hindi ganun eh. Yun yung mga senaryo na sana na-anticipate kaagad ng ating magiting na NBI director. Pero aminado naman siya na nagkamali po siya doon sa assessment na yon. Kaya mamaya may papaliwanag ni General Torre yung mga ginawa niya. Comparatively speaking, nang inaresto niya po nung panahon na yon, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero wag po tayong magkakamali sa interview na yan, sa pag-unawa, sapagkat hindi po sinisisi doon ni General Manager Nicolas Torre III ng MMDA ang naging operasyon ng NBI. Ngunit bago natin puntahan muli yan, alamin natin ano ba yung mga naging balita kanina kaugnay po ng mga usapin sa Senado. Pakinggan po natin ito pong balita ng 24 oras. Present si Senator Robin Padilla sa Senado habang absent si Senator Bato de la Rosa kahit sinasabing magkasama silang umalis ilang oras matapos magkabarilan sa Senado noong nakaraang linggo. Bago mawala, umamin si De La Rosa na lumutang siya para maging ika-13 boto ng bagong mayorya at mapalitan ang liderato ng Senado. Nakatutok live. Grabe no mga tol, na hindi nagpakita, umabsent ng 6 na buwan, nagpakita para bumoto lamang, tapos tumakas, after noon hindi na ulit nagpakita noong Friday hanggang sa kasalukuyan. Mel, dumalo nga sa sesyon dito sa Senado si Senador Robin Padilla. Marami tayong tanong sa kanya, lalo't siya raw ang huling nakasama ni Senador Bato de la Rosa bago nga ito makaalis dito sa Senado at ngayon tila naglaho na namang parang bula. Senator Ligard, Senator Marcoleta. Matapos pumasok noong Lunes para mako ni Senate President Alan Peter Cayetano ang liderato ng Senado. Senator Bato is absent. Yeah. With 23 senators. Grabe, no? Yun ang isa sa mga napuna ng netizen kanina nang sinabi yon nitong si Alan Peter Cayetano. Senator Bato is absent. Nagmaang-maangan pa. Anak ng teting talaga. No? Ewan ko kung napunan nyo rin kung gaano po ka... Huwag matakot, natatakot. Tara dito. Natatakot yung Pomeranian ko kasi napapalakas ang boses ko. O yan, say hi muna sa mga manonood natin. Shoutout sa kanila. Ito si In. Commercial lang tayo sandali mga tol. Tapos, ito naman, si Mamba Style ko. Yan si Mamba Style. Huwag kayong matakot. Ako yung nagbablog. No? Alam niyo itong si Alan Peter Cayetano, ewan ko kung napansin niyo po ito kanina, lumuhod, nakaganon, lumuhod. Ay, sorry, nagalaw ko yung camera ko. Lumuhod si Alan Peter Cayetano, no? First time ko nakakita ng Senate President na while in session nananalangin nang nakaluhod, talagang makajos. Ito pong si Alan Peter Cayetano. Baka sabihin niyo hindi totoo. Ito po yung screenshot ng live stream ng Senado kanina. Yan, makikita ninyo mga tol. Lakihan natin. Di ba? Ganito si Alan Peter Cayetano. Nakaluhod yan mga tol.
Sabi niya ng ganun, habang nananalangin si Kiko Pangilinan, no? Nakaluhod, anak ng teteng talaga na yan, ano? Tapos ipinagtatanggol ang mamamatay tao. Ay, nako, nakakagigil. Pero wala tayong magagawa. Hanggang gigil na lamang. Makinig po tayo patuloy sa balita. Senators present, the chair declares presence of a quorum. Absent muli si Senador Ronald Bato de la Rosa sa plenaryo ng Senado kanina. Pero present si Senador Robin Padilla, ang sinasabing kasama ni de la Rosa na Ito umalis pa. ng Senado. May interview ito kay Mel Chanco kanina lamang pero hindi na natin papanoorin ngayon kasi mas mahalaga yung interview ni General Nicolas Torre. Pero makikita ninyo dito sa tao na ito na may alam ito. Ayaw lamang magsalita sa ngayon at dinadahilan pa, sinisi pa ang NBI kasi sinabi daw po ng NBI na siya ay person of interest na kaya hindi na daw po siya magsasalita at magsasalita na lamang daw po siya sa proper forum. Ibig sabihin, kung hindi pala nagsalita ang NBI, magsasalita siya sa publiko. Ganun ba yon, Senator Robin Padilla? Ang galing mo din mambola, no, Senator Robin Padilla? Tapos sinasabi niya pa, hindi daw siya marunong magsinungaling. Wala raw sa record niya ang pagsisinungaling. Talaga? Maniwala ako. Hindi ako naniniwala na walang tao o na may tao na hindi marunong magsinungaling. Lahat ng tao, mahigit sa 8 bilyon tayo ngayon sa buong mundo na nabubuhay at isama mo na yung mga nangamatay pa, walang tao na hindi marunong magsinungaling. Iba't iba ang uri ng pagsisinungaling. Kaya wag mong sabihin na ikaw ay hindi marunong magsinungaling. Isang malaking pambobola po yun. The moment nga na ikaw ay tinatanong dito, simpleng sagot lang naman, yes or no. Tinanong ka ni Mel Chanco kanina, hindi mo masagot. Dinadivert mo yung issue. Anong tawag mo doon? Hindi ba yon pagsisinungaling na? Kasi alam mo naman ang katotohanan pero ayaw mong sabihin. Senado madaling araw ng Huwebes. Yun lang, matipid ang kanyang sagot sa aming mga tanong. Sen, ikaw daw ang huling kasama ni Sen Bato. Totoo ba magkasabay kayong umalis dito nung Wednesday ng madaling araw? Wednesday na ng madaling araw. Yan, tinatanong ka ng maayos. Ayaw mong sagutin. Hindi ba yan pagsisinungaling kung alam mo naman ang tamang kasagutan? Ang tawag dyan, white lies. Di ba? Senator Bong Revilla, criminology graduate ka. Dapat alam na alam mo kung anong iba't ibang uri ng pagsisinungaling eh. Anyway, puntahan na po natin ito pong interview kay General Nicolas Torre ni Tristan ng Newswatch Plus Philippines. Pero sana kung makarating sa kalaman ni Tristan, ito pong vlog natin, sana naman, total, Tagalog ka namang sinasagot ni General Nicolas Torre III. English ka pa ng English dito eh. Mas gusto ng mga manonood na Pilipino, nagtatagalog tayo. Pakinggan po natin ito. Let us begin with a failed attempt to arrest Senator Bato de la Rosa. You have NBI agents there seen at the Senate complex last Monday, and then former Senator Sonny Trillanes even saying that there is a valid arrest warrant coming from the ICC. Ito, napakahalaga ng mga sagot dito nitong si General Torre. Pasensya na kayo, reaction video ito mga tol ha. Kasi dito ilalatag ni General Torre yung sitwasyon sa kanyang pamumuno ng arestuhin ito pong si Rodrigo Roa Duterte, ang dating Pangulo. Tapos dito po sa pag-aresto ng NBI, no? May mga sitwasyon na makikita po natin kung gaano kahanda noong panahon na yon ang PNP under the leadership of Director Nicolas Torre III bilang CIDG Director at saka syempre, I do not know kung mababanggit din dito yung kay Apollo Kibuloy kasi hindi ko pa natapos itong interview pero kay Rodrigo Duterte maliwanag na meron talagang paghahanda at higit sa lahat maliwanag na may go signal mula sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa panahon ni Rodrigo Duterte. Dito po sa kay Bato de la Rosa, wala pong go signal marahil kay Pangulong Bongbong Marcos kasi nagsalita si PBBM after na ng putukan eh. At sinasabi niya nga doon, walang utos mula kanino man na mag-aresto para kay Bato de la Rosa.
ituloy po natin ang pakikinig po dito. Former PNP chief, would you say that there was an operational lapse at that time? And if so, what is it? Hindi ko masigurado kung masabi ko ang operational lapse, because, while they are both similar implementation of warrants of arrest, medyo iba yung situation nung dalawa. Hindi lang medyo, kundi malaki ang pagkakaiba because, for one, Ito, binibigyan tayo dito ng fairness ni General Torre na kasi most of us na ikukumpara. Ako, isa ako sa nagkukumpare sa sitwasyon na kung si General Torre ang namuno dyan po sa pag-aresto kay Bato de la Rosa, arestado na yan. Which I believe mangyayari naman talaga. Kaso nga lang, for the sake of fairness, para na rin naman dahil sa hindi naman kalaban ng NBI, malaki po talaga daw ang pinagkaiba. Ang sinasabi kasi ni General Torre, ang arresting area, ang area of arrest kay Rodrigo Duterte is a controlled environment, particularly ng gobyerno. Unlike dito kay Bato de la Rosa, which is a separate branch of the government na Senado. Anyway, mas magandang mapakinggan po natin kay General Torre mismo yung paliwanag. a service of warrant to the former president is in a plane in a government-controlled area, which is the airport. So, malaki ang diferensya niyan sa Senado na separate branch of the government. At ang situation pa man din is may nagko-question sa actual validity or actual presence actually or actual existence of the warrant. Kaya medyo huli ang dating nung pronouncement ng ICC, ang confirmation doon sa existence ng warrant na. So at this point, sir, it is difficult to establish if there was a failure in planning or coordination among law enforcement agency. Yeah. Siyempre, nakikita lang natin from the outside Pero hindi natin alam kung ano mga interplay ng mga iba-ibang units. Kasi remember that when I did my job last March 2025, I have with me the DOJ, I have with me the PCTC, we have the AFP there backing us, we have the PNP. Yun ang problema Kaya kung maikukumpara talaga saan nagkulang, tingin ko, instruction. Baka ang nangyari kasi rito mga tol, eto lang sa aking opinion lamang ito, with due respect sa NBI, naka-receive sila ng warrant of arrest, dumaan sa PCTC, Philippine Center for Transnational Crime, and siguro di rin nila ine-expect mga tol tingin ko. Hindi nila ine-expect na darating si Bato de la Rosa. Compliance ang nangyari dito kasi mismong dalawang babae lamang ang dineploy para arestuin si Bato de la Rosa. Kung ine-expect ng NBI na darating si Bato de la Rosa, I believe, hindi bababa sa 10 NBI agent o baka higit pa ang ipadala po doon. At i-coordinate talaga yon sa mga ahensya ng ating gobyerno, katulad ng ginawa po ni General Torre. Naririnig po natin dito, merong presence ng AFP, may presence ng DOJ, syempre maraming mga PNP personnel, among other agency. Talagang well-coordinated. At higit sa lahat, merong instruction. And of course, we have the other units who helped us in or assisted us in the implementation of that warrant. So, I'm not very sure kung present din ang lahat ng elemento na yan dito sa case na to. The National Bureau of Investigation seems to be taking the lead in enforcing the ICC arrest warrant against Senator De La Rosa. In your perspective, is the NBI the proper agency to handle this matter as sensitive as an ICC-related arrest? NBI is among those units that are directed to assist the PCTC. And NBI may International Police Division yan sila, may parang International Cooperation Division, something like that. I'm not very sure about division. Pero meron sila talagang isang division na talagang ang trabaho is mag-coordinate sa mga international law enforcement and other similar bodies
from other countries. So, meron sila talagang, may papel ang NBI regarding that matter. So kumbaga sir, may capability yung NBI to arrest De La Rosa. Oh yes, of course. Isa sa mga premier law enforcement and investigation agency ay NBI. So, hindi pwede matawaran ang capability. Lahat na sila autoridad yan, sigurado. Well, people would remember that you were part of the law enforcement machinery during the arrest of former President Rodrigo Duterte. Could you take us through or walk us through on how that operation was handled then and as compared to the situation of Senator De La Rosa now? Well, what I can definitively tell you is my experience. Pero kung compare dito sa nangyari sa Senado, this is something that will be on shaky grounds because I may not have the full data on these operations. But on our part, during the time, I'm very sure that I have the warrant. Already have the warrant. I have the e-copy of the warrant. So, and we have the coordination with the PCTC. We have the run-through with the NAIA personnel the day before. We have, Ngayon, nakikita natin mga tol kung gaano kagaling na leader itong si General Torre. Kasi talagang well-planned, well-coordinated at higit sa lahat, napaka-tactical ng kanyang ginawang pag-aresto dito po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? Marami po sa atin ang nakapanood ng pag-aresto na yon, nasubaybayan po natin at talagang inanticipate lahat ng possibility. Sabi nga po ni General Torre during that time, hindi lamang dito sa NAIA nag-deploy ng mga pulis, kung hindi lahat ng mga international airports po natin may mga nakaantabay po na mga pulis. Ganoon ina-anticipate nitong si Nicolas Torre, ang dating Chief PNP po natin, yung mga posibilidad at hindi po yan nagawa ng NBI. Pero di natin dapat sisihin ng NBI, katulad po nung sinasabi ko sa inyo kanina, malamang wala talagang particular na instruction. Pangalawa, baka hindi po nila na-anticipate o kaya lack of intelligence, so to speak, na magpapakita ito pong si Bato de la Rosa doon po sa Senado noong May 11, 2026. Kaya malungkot po talaga yan sa parte natin sapagkat tayo ay isa sa mga tumututok dito po sa extrajudicial killings na ibinibintang sa mga personalidad na sina Rodrigo Duterte at mga sinasabing co-perpetrators niya. No? Bagamat sa harapan ng publiko, maraming naniniwala na talagang ginawa yan nila Rodrigo Duterte at ng mga co-perpetrators niya, pero sa huli, ang magsasabi ng katotohanan ay ang hukuman. At hindi mangyayari yon kung hindi ma-take into custody itong mga pinagbibintangan ng crimes against humanity. Salamat at nandoon na si Rodrigo Duterte. How about this 8 co-perpetrators sa pangunguna ngayon itong si Senator Ronald De La Rosa? Paano mabibigyan ng katarungan at mahahanap ang katotohanan kung hindi sila malalagay sa ilalim ng kamay ng batas? Lalong-lalo na ang sitwasyon ay parang pumapabor sa mga katulad ng mga taong may kapangyarihan. Isa na rito itong si Bato de la Rosa. Hindi tuloy mawala sa isipan ngayon ng marami na unfair ang batas, no? At hindi natin sila masisisi kasi sa totoo lang mga tol, kung itong mga naaakusahan na ito ay wala pong kakayahan, kung sila ay hindi po aktibong taong gobyerno, hindi marami ang mga supporter, mabilis pa po sa kisap ng mata, arestado na ang mga ito. Pero dahil nga po in particular, Senador, itong si Bato de la Rosa, nawe-weaponize yung kanyang posisyon para po iwasan ang kamay ng batas. Lalo't lalo tinutulungan siya ng mga kapwa senador niya sa majority ngayon, no? Lalong-lalo na itong si Senate President Alan Peter Cayetano na hindi kinikilala ang warrant of arrest na inisyu po ng ICC. Balikan po natin itong balita kanina. Siguro po ang magbibigay ng info niyan,
Pag natapos na yung investigasyon, mas maganda yung official. Batay sa official report sa investigasyon ng mga pangyayari na nakuha ng GMA News. Sumakay si De La Rosa sa isang SUV na minamaneho ni Padilla bandang alas 2:30 ng madaling araw. Sa mga oras na iyon, nakuna ng GMA News ang puting SUV na ito palabas ng Senado at ang plaka kapareho ng plate number na binanggit sa official report. Sir, ikaw doon nagsakay kay Sen Bato? Yan ang masakit na katotohanan. Kasi kung ordinaryong tao ito, malamang hindi na makakatakas ito eh. Hindi, senador. Best friend pa ni Robin Padilla. Kaya pinagbibintangan ngayon si Robin Padilla na tumulong sa pagtakas nitong si Bato de la Rosa. Unfair, di ba? Unfair ba ang batas? Hindi. Unfair ang sitwasyon, partikular sa pag-i-implement ng batas. No? Ayoko maging kritiko ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pero sinasabi ko lamang ito, no, na kung merong instruction ng ating Pangulo diyan, hindi magtatagal, arestado yan, si Bato de la Rosa. At marami na pong nananawagan sa ating Pangulong Bongbong Marcos na magbigay na ng partikular na utos para arestuhin itong si de la Rosa. Tingin ko, kung ako po tatanungin ninyo, dapat lang. Kasi tapos na rin naman yung palugit na ibinibigay ng Korte Suprema sa bawat panig Sumagot na po ang Office of the Solicitor General. Diniscuss na po natin yan sa nakalipas na live stream natin. At kanina nakita ko na rin sa balita na sumagot na rin muli itong kampo ni Bato de la Rosa. No? At ang inaantay na lamang dyan, yung desisyon ngayon ng Korte Suprema. Wala naman pong TRO na inilabas ang Korte Suprema, kaya anytime kung gugustuhin lang talaga ng ehekutibo sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ay pwedeng arestuhin yan si Bato de la Rosa. Totoo ba? Siguro po, antayin na lang po natin yung official na investigasyon. Tinanong din ang senador sa kumalat ng usap-usapang namataan siya sa Ninoy Aquino International Airport noong Huwebes. Siguro naman po, walang sense naman yun. Bakit naman kami magpapakita sa airport pa? Sa gitna ng lahat ng ito, naniniwala si Padilla hindi aalis ng bansa si De La Rosa. Hindi gagawin ni Bato. Bakit, sir? Mahal niya Pilipinas. Totoo po ba, sir, na nasa Davao siya? Ngayon? Naku, hindi ko alam. Sir, can you... Sabi, no? Talagang pinagtatakpan nila si Bato de la Rosa. At sa issue po ng mga sinabi nitong si Alan Peter Cayetano kay Director Melvin Matibag, meron pong sagot si Director Melvin Matibag na ipinost niya sa kanyang Facebook page ngayon lamang no? Kulang-kulang isang oras ang nakakalipas Pero bago natin basahin yung post ni Attorney Melvin Matibag, ito kasi yung naging pahayag nitong si Alan Peter Cayetano no? Pakinggan. Hindi nyo natibag. Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Bakit gusto mo namin tibagin yung Senado? Gusto lang namin ipatupad yung batas, ano? Saka, it's not about Senator Alan Peter Cayetano, it's about the Senate and the judicial system. So, okay lang naman yan. Hindi naman May baka pa pwede tibagin yung Senado, wala naman. It's an institution, enshrined in the Constitution, we respect it. Ngayon po, ano po yung pakay po ng CIDG dito sa NPA? We participated in Basahin natin in particular yung post ni Director Melvin Matibag sa kanyang Facebook page. Sabi po dito, hindi nyo matitibag ang Senado. Yan, ayon po yan kay Alan Peter Cayetano. Nilinaw ni NBI Director Attorney Melvin A. Matibag na hindi ito usapin ng personalidad, kundi ng batas, institusyon at proseso ng hustisya. Iginiit niyang iginagalang ng NBI ang Senado bilang institusyong nakapaloob sa konstitusyon habang ginagawa ang tungkulin nitong ipatupad ang batas. Ayon kay Director Matibag, makikipagtulungan ng NBI sa investigasyon ng CIDG, DOJ at Ombudsman para mailabas ang buong katotohanan. Hindi lang pira-pirasong impormasyon, sa huli, malinaw ang layunin. Respetuhin ang Senado, sundin ang proseso at hayaang gumana ang justice system. Tatanungin ko kayong muli mga tol, sa dalawang ito,
si Senate President Alan Peter Cayetano at si Director Melvin Matibag. Kanino kayo naniniwala? I-comment nyo na lamang po dyan sa chat area. Magandang araw po sa inyong lahat. Shoutout po. Ngayon ay May 18, 2026. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.